Hi, sa pangalan po ng dakilang Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Halina po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain kung saan ating pong pinahati-hatian ang tinapay ng buhay o tinatawag na Ebanghelyo sa makatuwid tayo ang salita ng Diyos upang sa ganon sa ating pag-uwi sa ating mga tahanan tayo ay may daladalang isang mabuting bagay mula sa Diyos. Ngayon po, meron tayong aralin. Ang una, ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang kapitulo ay kapitulo 4, versikulo 11 hanggang sa 13. Kumbaga, medyo maiksi lang po siya. Sabi ko nga, kay Brad, tatlong magkakasunod, pare-parehas ng sitas, wala na natin natira. Kumbaga, pare-parehas yung sharing ng tatlo. Ang importante po doon, mapapansin natin, yung mga life testimony sila, di ba? Yun po ay lumalarawan. Kahit di ka naman, testimony din po may Apostol Pablo. Pero, nais niyang maunawaan natin kung bakit ba tayo lumalakad sa paganoon, paganyan, ano yung nagdadala sa atin sa pang-araw-araw. Pwedeng mabuti, pwedeng masama, pwedeng maayos, o hindi maayos na pamumuhay. Sabi dito, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Hindi po ba sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw, kung obserbahan po natin, merong pangyayari na minsan nagdudulot ng kabutihan, minsan naman hindi. Minsan naman, sasabihin natin, sumasang-ayon sa, halimbawa, wala ka ng isasain, tapos merong, yung tawag mo, yung binibigay sa barangay, parang sumasakto, no? Tumatama sa timing. Kung kailan last na isasain muna, tapos may kakatok sa iyo, may magbibigay ng rasyo. Parang ganun, ibig sabihin dito. Ngayon, kung mapapansin natin, lahat tayo, mayroong mga pangangailangan. Mayroong mga hinihiling. Pero dapat, maunawaan natin na tama yung sinabi kanina, yung maging satisfied tayo. O contentment. Pagiging kontento. Kumbaga, sabi niya, hindi masama ang mangarap. Sabi kung mangarap ka, itudo mo lang. Kasi pangarap lang naman. Ang problema, nangarap ko na lang, magkakaroon ng sasakyan. Ang sabi ng isa, kapag ko pa kumain ng sasakyan, babantayin kita. Pintuhan pa lang yung pero nag-away na. Wala pa naman katotohanan, katotohanan, wala pa lang. Pinaprograma pa lang sa utak yung darating na panahon. Pero, nag-aaway na. Ngayon po, dito, nais ni Apostol Pablo na maunawaan ang bawat isa sa atin. Ano man ang sitwasyon natin, ano man ang kalagayan natin sa buhay, tanggapin po natin ng maluwag sa ating puso. Kasi po, iba po kasi yung reality doon sa expectation. Baga, estudyante ka pa lang, gusto mong makatapos ng pag-aaral, gusto mong pili ang ganito, ganyan. Pero ang real pala ng buhay, nag-aral ka ng 18 years sa eskwelahan, at
pagtapos mo, empleyado lang ang bagsak. Unlike sa ibang bansa, tinuturoan ng mag-business, mag-negosyo. Kasi po, kumbaga, meron silang puhunan. Pero sa atin, isipin mo, iniiyak-iyakan mo kayong daycare, kasi sulat ng mahabang pangalan, tapos nag-aral ka ng hindi hanggang sa K-12, pag-college ka pa ng 4 years, pag-board ka pa, ang bagsak mo, empleyado. Kagaya ngayon, marami ang mga natutuwa, pumasa sa board exam. Kumbaga, nagsakripisyo, pero pagdating sa huli, unemployed pa rin. Di ba ka? Sabi nga, kung ano man ang binigay ng Diyos, ilalagay na lang natin sa ating pag-iisip, okay lang yan. Kasi marami nagtapos, wala namang trabaho. Meron namang walang-wala, hindi nakapag-aral, pero sikat na YouTuber, maganda ang mga bahay. Kaya, depende po kasi sa ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Sabi dito, marunong akong magpakababa. Yan po, yung pagpapakababa, mahirap po yan i-practice. Kasi po, yung sasabihin mo na lang, hindi mo sasabihin alang-alang lang sa kapakumbaba. Pipintasan mo na lang, hindi mo pa sasabihin. Nagtagumpay ka man, pipigilan mo ang sarili, alang-alang sa tinatawag na pagpapakumbaba. Kasi meron po na mga natuto lang ng kunti, pabigan na. Yung bang, sabi nga, I love my own. Yung gusto, pinupuli lagi, gusto na nagiging topic sa pinituma. Pero po, yung kapakumbabaan, isa po yan na practice, na kahit marami tayong alam, pigil na pigil tayo isiwalat yung alam natin. Halimbawa, alam natin yung magpasa ng banal na kasulatan, pero hindi mo na pigil sabihin ilang bersikulo lahat ng buong kasulatan. Kasi kung sinabi mo na yung numero niyan, itayabangan na yun. Ay pagmamahal na. Sapat na yung parang wala ka lang alam. Kung yan tayo sa tama, na kung ano yung nakalulugod sa ating dakilang Panginoon, sapagkat pre-practice din yan ng ating dakilang Panginoon. Nabuhay siya sa kapakumbabaan. Naiba sa expectation ng mga tao na ang isisilang na Mesiyas, na anak ng Diyos, ipapanganak sa mataas na antas sa lipunan. Pero, nandun lang, nakahiga sa isang sapsaban. Kumbaga, iba yung totoong nangyari sa inaasahan ng mga tao na nakahulat sa kanilang kasulatan. Yan po ay halimbawa ng kapakumbabaan ng Diyos. Sabi dito, at marunong din naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kapusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalaan. Kumbaga, ano man ang direksyon ng ating buhay, saan man ito papunta, meron itong tinatawag na nagdidikta o influensya. Halimbawa, wala ka naman plano magtapos sa pag-aaral, pero dahil sa ang titok mo, ang lululo mo, abogado, o kaya inhinyero, parang nagiging inspirasyon mo siya na balang araw, magiging ganyan din ako. Ganun po. Kaya kung mapapansin natin, tayo po mismo ang gumagawa ng sarili nating kwento ng ating buhay. Minsan nakikita yan ng magulang natin.
kung ano yung hilig natin. Mahilig ka magbutinting, mahilig ka sa mathematics o science, nakikita mo, kumbaga, may potential ka sa ganitong bagay. Kaya po, ang takbo ng buhay ng bawat isa sa atin, depende po kayo sa sitwasyon na nai-influensyahan tayo ng mga nasa paligid natin. Minsan gaya-gaya lang, nauso yung teacher, lahat gusto na maging teacher. Ngayon, ayaw na mag-engineer ngayon. Dahil lahat daw ng engineer, involved sa korupsyon. Kaya ganun naman nangyayari. Kaya, kumbaga, yung kwento na nangyayari sa atin, na marami ang na-involved ng mga engineer sa korupsyon, parang naging dahilan yun para itulak ng isang tao. May plano sana niya siya na maging engineer, pero parang may pumipigil na hindi niya sundan yung pinaka-ambition niya sa buhay na maging isang engineer. Sabi nga dito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya po, yung mga nang pangyayari, kasama po yun sa nagpapalakas. Nagbibigay ng influensya. Na parang hinuhubog ang ating pag-iisip. Maganda ito. Ito hindi. Natututunan natin magbalanse. Natututunan natin harapin kung ano talaga yung tinuturo sa atin. Halimbawa, mahilig tayong magkumpuni. Kumbaga, dahil sa yun ang natabis na natin, kinalakihan natin, doon na tayo nabuhay sa repair, sa pag-aayos, lalong-lalo na yung mga electronics, mga equipment, mga audio, amplifiers, mga gano'n. Depende po kasi yan sa lugar na kung saan tayo lumaki. Kaya kung halimbawa po, na-influensya naman tayo ng masama. Minsan, hindi nagkakatapos sa pag-aaral, lalong-lalo na involved sa drugs, yung mga nasa paligid sa bahay. Napapasama. Kung halimbawa, yung magulang ko mismo, kung nagyayaya, yung inuman, ang mayayari niya, lalaki yung anak, maninigong din. Kasi tinitingala nila yung magulang. Kung ano yung nakikita sa paligid, mula ng pagkabata hanggang sa lumaki, minsan nakukupya. Kinupya na nga yung pangalan ng senior, yung anak junior, pati yung bisyo, Xerox copy din. Pero, magpasalamat tayo sa Diyos dahil meron kong nagpabago sa atin. Merong nagbukas ng ating pag-iisip, merong naghubog, at meron tayong kaibigan, kapatid, na niyaya tayo nagalhin sa pakikinig ng Ebanghelyo. Minsan naman ang iba galing sa pagdidisiplina ng Diyos sa pamamagitan ng karamdaman. Kasi po, kapag naaabuso na yung katawan, minsan po humahantong yan sa karamdaman. At habang mahina yung kalagayan ng ating pagkatao, yung ating katawan, bagsak na bagsak, doon po dumarating ang mapag-isa tayo at nagninilay-nilay tayo para pag iniisip natin, ano bang ginawa ko? Bakit ako naging ganito? Pero salamat sa Diyos dahil ito pala yung panahon na binubuksan ng ating pag-iisip na dinadivert yung dati nating nakasanayan sa isang bagay na kalooban ng Diyos. Kaya tayo ngayon, nandito tayo tumatayo, nakaupo, nakahandang makinig, pakipag-aral ng tinatawag na salita ng Diyos. Kaya po, kung ano yung mga influensya sa paligid natin, kaya natin magpakumbaba, kaya rin natin magpakataas, kaya rin natin maging mabuhay sa kasalatan o sa kasaganaan.
tayo po ang gagawa ng kwento ng sarili nating buhay. Lamang kapag merong influensya galing sa ibang tao, minsan yung pinaka-target natin na goal para yun ang tumpukin natin, minsan nababago po yun. Pero naging halimbawa po dito si Apostol Pablo na siya, ang buhay niya, iba po ang direksyon ng buhay niya. Kasi imagine, dahil sa isang katitikan na kinuha niya sa mga matatanda ng bayan, sa mga Parisiyo, yun ang nagbigay sa kanya ng kalakasan ng loob para pusigin ang iglesia. Para patayin yung sumasambit lang sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Pero yung experience, yung paninindigan, at yung nakasanayan ni Apostol Pablo, yun po ang ginamit ng Diyos. Sabi niya kay Ananias, puntahan mo ka na itong lalaking ito, nandun siya na nanulang. Takot si Ananias. Kasi alam niya na pag sumambit sa pangalan ng dakilang Panginoon, pinapapatay ni Apostol Pablo. Pero dahil sa kalooban ng Diyos, sumunod siya. At ipinatong niya ngayon ang kanyang kamay kay Saulo at parang may nahulog na kaliskis sa kanyang mata. Sabi ng tinig, siya'y sisidlang hirap sa atin. Ibig sabihin, yun pala yung experience ni Apostol Pablo, yung paninindigan niya, yung pananaw niya, ginamit po yun ng Diyos. Dahil po, kumbaga, si Apostol Pablo, kung ano yung target niya, ano yung goal, ginagawa niya talaga. Kaya, nung ginamit siya ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita, dahil sanay siya sa ganon, sa pakikipaglaban, na kahit ang buhay niya, kaya niyang ialay, nagawa po niya. Kaya po, minsan, katulad din ang buhay natin. Iba-iba tayo ng kwento ng buhay. Iba-iba rin ang kaparaanan kung paano tayo tinawag ng Diyos. Pero may purpose ang Diyos. Iba-iba man ang ating kalagayan, ang ating pinagdaanan. Ngayon, nandito na tayo sa kanyang harapan. Gagamitin po yun ng Diyos para palawakin pa ang paghikayat natin ng mabuting pakikibahagi ng mabuting balita at marami pa tayong mahikayat ng mga tao para lumapit sa Diyos, magsisi at paghingi ng tawad manumbalik sa Diyos. Nang sa ganon, mas lalo pa tayong dumami at lumawak pa ang mga taong handang sumuko at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, kung dati noon, nai-influensyahan tayo ng makasanlibutan bagay, ngayon, ang influensya naman na ibinibigay sa atin, ito ngayon na uunawaan natin sa ibang video. Kaya, kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun po yung nagpapalakas sa atin. Kung dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, gumagawa tayo ng pagtulong sa kapwa, kahit hindi Pasko, namibigay tayo, yan po ay dahil doon sa nagpapalakas sa atin. Walang iba, yung Espiritu Santong gabay ng bawat isa sa atin. Yun po yung natutudyo para gumawa pa tayo ng maraming kabutihan sa ating mga kapwa. Kaya po, pasalamat tayo kung ang influensya nandiyan sa atin. Ng gabay, kung nagtuturo, kung ito ay mula sa sanlibutan, baguhin na natin. Sapagkat wala pong mabuting kalalabasan niya. Pero kung ito'y influensya ng Espiritu Santo na walang iba, turing natin ang ating mga kapwa, na katulad din naman ng pagturing natin sa ating sarili. Ito po ang tinuturo ngayon ng Espiritu Santo na dapat natin. Dapat tayo ay doon mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Siguro po, hanggang dito na lang, pagkikibagay natin sa oras ito. Salamat sa Diyos, at anuman ang ating kailangan, karaingan, lapit natin sa Diyos.
at ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at magpalang hapon sa bawat isa.